Biruin niyo 'yun. Buto't balat na. Oh, pero dito muna po tayo sa mga buto nung mga, mananabong o nagsasabong ho, mga bossing. Kasi 'di ba, naibalita ng, Department of Justice sa pangunguna po ni, Secretary Boying Remulla, mga kababayan. Na na nakikipag-ugnayan po sila 'no, sa Japan upang sa gano'n, makahiram ng equipment po o ng gamit upang makita yung sinasabi ni alias Totoy na mga labi ng mga mananabong doon daw po ibinaon sa Taal Lake, mga bossing. Ngayon ho, ang sabi naman po, mga kababayan, ng DOST, mga buto ng missing sabongeros kaya pang masuri kahit 4 na taon na sa Taal Lake ng DOST. Oh, magandang ano po ito, mga kababayan. Magandang balita po ito para doon po sa mga kaanak ng mga sabongeros. O di ho ba? Kasi may pag-asa sila, malaman talaga kung ano ba talaga ang nangyari, ano ang ginawa. Yun nga lang, ako kasi mga bossing, naiisip ko dito, mukhang mahihirapan ng makahagilap ng kahit ano. Hindi ko naman po pinapatayan ng pag-asa o winawalang pag-asa yung mga kamag-anak po. Pero 4 na taon na din po no? Bagay, siguro, kung sakali man yung mga buto, hindi matunaw nung mga umaagos na laba o hindi matabunan nung mga umaagos na laba doon sa bulkan. Ilang beses na din hong pumutok yan, mga kababayan. 'Di ba? So sige, basahin natin ito, no? Kung sakali na makita yung mga buto at kung ano yung mga posibleng gawin o gamitin, no? Dahil ang sinasabi may gusto mga lumangoy, sumisid sa ilalim, mga diver, mukhang hindi daw po ligtas 'yon, mga kababayan. Ibinahagi ng Department of Science and Technology o DOST na posibleng ma-recover. Ganyan ho ako kapag kayong mga eksperto yung iniisip ko, siyempre, eksperto ang mga nagsasabi, mga bossing, kung maaaring makita pa, posibleng ma-recover, di doon tayo maniniwala. No, yung sa atin naman po, opinion at haka-haka. Haka-haka. Opinion, ano ho, base doon sa pagkakaintindi natin. Kung ito, mga tawag dito, eksperto, di sige. Tsaka okay naman din ho para doon sa mga biktima, doon sa pamilya ng mga mananabong. Ibinahagi ng DOST na posibleng ma-recover pa ang mga buto ng nawawalang sabongero kung itinapon talaga ang kanilang mga katawan sa Taal Lake. Dahil yan po yung sinasabi ni alias Totoy, mga kababayan. Una lang sinabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na inilubog umano ang mga katawan sa malalim na bahagi ng lawa, no? Sa Talisay, Batangas. Kaya naman po, mukhang humina po yung negosyo ng mga kapwa natin Pilipino na nangingisda po doon sa Talisay, no? Ako nga po, sabi ko, favorite ko talaga yung ano diyan yung tilapia. Lalong-lalo na kapag itim na itim ho yung tilapia, mga bossing. Malinamnam po yan, no? Pero ang huli kong kain ng tilapia diyan sa Pilipinas, naku, last year lang 2 years ago, nung nagbakas 2 years ago. Kasi kapag namamalengke ako, mga kababayan, ako ho mismo, no? Noon ho yun, 2 taon makalipas. Ako mismo, pero tingin ko, ngayon ho, panahon ngayon, kung sakaling magbakasyon ako, malabo ko nang magawa kahit papaano. Yung mag-isa ako na mamamalengke. Enjoy ko ho yan mamalengke. Gising ng alas 5 ng madaling araw, bit-bit mo yung mga pinamalengkehan mo. Wala, ako lang. Nililibot ko yung buong palengke, mga bossing. No? Mukhang malabo na, maispatan tayo ng mga DDS. Uy, ito si Mark Ramos to No, kalaban ko to Baka tagain na lang ho tayo ng mga yan. Hindi na, syempre, papasigurado na tayo. Malinamlam kasi talaga yung mga tilapia diyan. 'Di ba? Sabi ni Ina Rina, "Hala Sir Mark, baka nakatikim ka na din ng buto-buto doon hayaan mo na." Ipinaliwanag
ni DOST Secretary Renato Solidum na ang laman ng katawan ay mabilis ma-decompose pero ang mga buto ay maaaring ma-preserve depende sa lalim at dami ng oxygen sa tubig. Yun pala eh, no? So ang iniisip na lang natin posible na makapagpawala ng buto o tumunaw sa buto yung mga lava na umaagos po galing sa bulkan, no? Una na ring sinabi ng mga otoridad ang kahilingan sa Japan para sa tulong na paghahanap gamit ang teknikal na kagamitan. O yan nga, 'di ba? Sumulat ang DOJ. Sa halip na magpadala ng divers, iminungkahi ni Solidum na gumamit ng kamera dahil hindi ligtas ang paglalangoy sa malalim na bahagi ng lawa. Burak na din ho siguro yun. Kasabay ng investigasyon, binanggit ni Patidongan ang pangalan ng ilang personalidad bilang sangkot sa kaso habang umusbong rin ang kontra-akusasyon ng extortion laban sa mga whistleblower, mga bossing. Yan po talagang, eto ho mga bossing, kung sakali gumamit ng camera, ilubog sa ilalim, no, makakita nung mga, miski yung mga sako na may tali, tapos malamang ho yun, syempre kapag ka nakatali, yung buto nga, di ba, hindi makakakawala dahil nakatali pa din. Makakita lang ng ganon. Mas lalo pong titibay ang mamamayang Pilipino, no, na maniwala kay alias Dondon. Una nang nagpakita ito, mga bossing, nung kumbaga ho, nung video, no? Nung isang lalaki na nakapiring ng dalawang face mask, isang kulay blue, isang kulay itim, tapos kinumpirma nung kapamilya nung mga yon. Mas lalo pong titibay ang paniniwala ng taong bayan dito kay alias Dondon. Samantalang yung sinasabi naman po, mga bossing, na ng kampo ni Atong Ang na kumbaga pineperahan sila nito, extortion ang lakad nitong si alias Dondon dahil sabi kay Atong Ang humihingi ng pera, kay Gretchen Barreto humihingi din ng pera, wag daw kumbaga para hindi daw madawit masama si Gretchen Barreto. Kailangan po nila ng mas matibay na patunay kasi sinasabi ng mamamayang Pilipino, nako, sali-salita lang yung kay Gretchen Barreto. Sabi ni Sir Pepe Malonzo, like na po tayo. Salamat. Dahil sabi niya, 3,400 viewers ang nanonood. Tapos, si 600 lang daw ang like. Siguro, ilan ang DDS dyan? 2,800 ang DDS? Pindutin nyo lang po yung like. Hindi naman po yata kahirapan yan.